Compute lang ha, kaya po. Okay, so Christmas edition sa Kapihan sa Dipolog, it's already December 27, 2020. Dayon, nagpasalamat kita sa labaw nga makagagahom, nga gitagan kita sa kanunay, sa mayong panglawas, o ilabi na sa atong Kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, nga magkauban kita, sa matag-usa kanato aron makapaambit pod kita sa mga kalambuan, mga impormasyon nga adunay kalambigitan kitang tanan nga mga katawhan dinhi sa lalawigan sa Sambuanga del Norte sa 25 ka munisipyo ug ingon man duha ka dakbayan sa Dipolog ug dapitan. Merry Christmas everyone. Kini si Edith pahintitumong inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Makikauban na sab ninyo sulod sa duha ka takna nga public affairs program talk show nga kanunay nga nagpaambit kaninyo sa tukma nga impormasyon. We are independent, we are neutral, and we are also objective in dealing with the issues sa Kapihan sa Dipolog. Kauban sa itong mga banggiitan nga mga panelists the whole year round, no? So to God be all the glory. Sa dili pa kita matusunahan, magpasalamat kita sa tong official venue, ang Camila Hotel 1, pinaagi sa ilang manager nga si Gold Fabriga. O ingon man, magpasalamat kita sa mga kahimanan sa Radio Mindanao Network, nga maoy ato ang station sa atong Kapihan sa Dipolog. Diin kita gipalanog-lanog sa pinaagi sa ilang pagsibya. Simultaneous broadcast kita kanunay, pinaagi sa DXDR 981 AM o IFM 94.1 sa inyong mga radio dials. Nagang salamat aniya kauban nato atong crew sa kanunay matag Domingo nga tanan si Tax Ilumba dayon dito sa estasyon to si Danny Luod, silang Roger Monera og station manager nga si Edgar Dagumo. Of course sa atong social media platforms kauban nato si Silbert Adriatico Dundoyano. Thank you so much. Og sa atong mga panelists, akong ipang roll call, good morning and Merry Christmas ni Attorney Rosilier Matoy Barinaga, former Undersecretary sa NAPSI, former Dean College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, and of course, ang atong former congressman sa 2nd District sa Sambuanga del Norte. Diha lang ko taman, kay marahurot ang ato ang time sa atong Kapihan sa Dipolog. Ako pa itagsa-tagsa na iya mga accolades o mga awards o uban pang mga status in life. Basta importante, he is handsome, he is active, he is articulate, and he is a loving husband and father to his family, especially to Ma'am Glenda. Okay? So, and also, good morning and Merry Christmas nga to kang Attorney Ruben Ligorio, hinaton tamo ari siya dire, si Ma'am Fe Ligorio, kay birthday karon sa ilang kinakusgan nga apo, nga si Meredith Ligorio. So, happy birthday, no? Kay balotana kay ginvite man pud ta pero unsaon man nga nag-clash matud pa sa atong schedule karon kay doon na po tayo gamay nga paniud to after sa atong Kapihan sa Dipolog later. Okay. And si board member Ronilio Lee, siguro padulong na to siya dire kay galungag man to. Kada kuan yaaman ang rice, okay? And si General Manager Alimarlo Dagpin, gikan sa Dapitan City Water District, padulong mo to dire, magbitbit to sa lechon ni Mayor Rosalina Nini Aloso sa Dapitan City. And si Edgar Soronda, Emmanuel Dalmantaghoy sa Philippine Information Agency, murag i-assign na balik siya sa Sambuanga City, di na nato na siya ma-reach. Tapos si Julius Salaveria, tong si PA panelist nga monitor kanunay. Good morning and Merry Christmas, Julius. God bless you always, no? Tapos si YF Aka sa ato ang panelist gikan sa Philippine Ports Authority, nuli pa kay nag-ilis sa atong uniform. Kinsa may wala na ko matawag. Okay na tanan? Okay, so murag okay na tanan. Okay, so atong gipabot ka bisita si Vice Governor Senen Alvis Angeles, atong dabu-dabuhan o pangutana later. Inigabot niya. In the meantime, sa dili pa kita mupadayon sa ato ang mga commercial break o sa ato mga pag-acknowledge sa ato mga sponsors. Mga Gio na kita, please join me in praying in the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
a prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created now and forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory. Thank you, God, for the gift of life. Dayon, atong pasalamatan atong mga sponsors nga may nagdag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Good morning and Merry Christmas sa atong mga sponsors. Okay, kadiyot lang ha, kay ang ako ang ni kuan ako. Okay. Vice Governor Sinan Alvis Angeles, tapos National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Elizabeth Ladaga. Magpaabot lang tayo kung sa'y pinaskuhan kay namura og apike tungod sa COVID. Okay. And of course, si Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement. Hoy, may kamera diha. Tapos si chat lang ha. Nawala ako ang okay. Sa Petra Cement, tapos si Director Radon Sedenio, Regional Director sa Department of Agriculture, Region 9, Zamboanga City, Janos Marketing, na maligya sa mga spare parts o mga sakyanan sa inyong mga sakyanan ng motor parts o bas lang mga presyo sa Quezon Avenue na himutang gipanagihaan ni Janos Yu, owner proprietor, telephone number 212-1148. JJ and P, Fruit Nursery and Lumberyard, maligya sa fruit seedlings, cucumbers, ubos sa nga presyo. May mutang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, ang branch sa Barangay Galas, Dakbayan sa Dipolog. Congresswoman Glona G. Labad-Labad, member, House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte. Thank you so much. Shrine City Food Terminal operated by Kasaba Growers and Association of Dapitan City. Namaligya sa mga Kasaba Chiefs o uban pa, mahutang sa ground floor, City Hall, Dakbayan sa Dapitan. O yun man sa Dampa, pagtalang si Susan Impinado, ang Livelihood Center in charge. Daghang salamat o good morning and Merry Christmas ngadto kang board member Patri Jing Chan, Minority Floor Leader sa Guriang Palalawigan, Zamboanga del Norte sa 1st District. Mayor Evan Hope Olvis, Pulangco, Zamboanga del Norte. Acting Mayor Alfredo Baitit, sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Merry Christmas and good morning ngadto kang Mayor Melody Tulin sa lungsod sa Salog, Zamboanga del Norte. Expected na tumisita si Mayor Tulin karong January 24. Din sa kapihan sa Dipolog. And of course, thank you so much and Merry Christmas nga to kang Roger William King o Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. Ngadto kang ZNPPO Provincial Advisory Chair Engineer Roland Soliva. Merry Christmas kauban ni Ma'am Cecil Soliva. O ingon man President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry si Engineer Roland Soliva. Thank you so much sa pinaskuhan. Happy viewing to Jaime and Vicky Caballero, James and Samantha Caballero sa Ontario, Canada. And shout out to Lady Areta sa Toronto, Ontario, Canada. O ingon man si King, RD o si Jennifer sa Doha, Qatar. We love you and we miss you so much mga anak. Okay, take care mo diha. God bless. And additional nga mga sponsors na to, ako sa ning basahon. Okay. Commercial property for sale, Rush. Land size, 193 square meters. Floor area, 316 square meters. Subject property is located right at the heart of Dipolog City. Few walks away from Dipolog Central Public Market. Price, 28 million pesos, negotiable. Mode of payments, 15 million pesos down payment. Remaining balance to be paid within 6 months. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Please contact Larry Refoyo, 0917-569-7183. Land with 2-story commercial building in Dipolog City for sale. Land size 192.8 square meters. Floor area 300 square meters. Price 20 million pesos negotiable. Property currently earning at 60,000 pesos per month. Subject property is located along one of the heaviest foot traffic in the city.
Commercial property for sale, location, Cagatan Road, Miputak, Dipolog City, land size, 370 square meters, price, 21.5 million pesos. Subject property is fronting Dipolog Integrated Bus Terminal. And land for sale, area 5.9 hectares, location Barangay Sangkol, Dipolog City, price 250 pesos per square meters, frontage 134 meters, ideal for subdivision or gasoline station. Kaning tanan nga gipamaligya nga mga yuta, pakikitain ninyo or tawaga si Larry Refollo. Cellphone number 0917-5697183. And last but not the least, Dipolog Realty Services offers the following services: titling for 5,000 pesos per title, commercial property, residential property, industrial property, o ingunan processing of state tax clearance. Okay, daghang kayo salamat sa atong mga sponsors nga mo nagdala og ginabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan o hinapunta nga padayon kamo nga mosalig sa kapihan sa Dipolog sa sunod na tuig 2021. Ato kanang kanunay gi ampo sa atong labaw nga makagagahon nga gihan usab kita kanunay sa atong kapihan sa Dipolog. And at this instant, we would like to acknowledge the presence of our panelists. First to arrive, Attorney Roselier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and Merry Christmas to you, Ma'am Glenda and family. Welcome back to kapihan sa Dipolog. Salamat, Det. Wag ko na sayo pag-attend karon, no? Kay katong sa mong intro ka ganina, musag di ko katulog adto, no? Dayon mura man to og preliminary para sa 2022. Salamat. Og may buntag sa dia board, no? Sige naman ang tuktok sa iyang cellphone. Sa atong tanan, Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Thank you so much. And we have with us also si Board Member Ronilio Boy Lee. Good morning and Merry Christmas to you and family. Merry Christmas, Det. Puro senior man na nangabot pa. Sama itong mga batanon. Merry Christmas ni Kong, Matoy Barinaga. Di ko kalimutan ni Det. Oh, yeah. Sa tennis, gilabsit ko. Sa tanong tao siya pagyod. Malaging on small but terrible. Anyways, Christmas greetings to all our listeners from our family to your families. Bisag kining nata sa pandemic ni COVID-19, we tried our best. We will try our best. We tried our best to celebrate the Christmas, and we will celebrate the best we can for the coming 2021. Okay, thank you so much. No, atong ipabot si Vice Governor Sinan Alvis Angeles nga moabot diri sa atong venue sa kapihan sa Dipolog karon haron dabu-dabuhan natong pangutana. Bahin sa annual budget, how much is that nga na-approve dito sa Sangguniang Panlalawigan? What is the biggest share of the pie of the budget? Unsa kay mga priorities, no, nga under the administration of kay United man ni ang tandem Governor Roberto Y. Uy and Vice Governor Sinan Alvis Angeles, and of course ato mga board members nga kauban po diri karon si Board Member Ronilio Boy Lee. So later ato pa masayran unsa ang mga important legislations enacted by our lawmakers in this province of Zamboanga del Norte. And hibawan po nato kinsa kayo ang mga absinot, kinsa ang mga tardy, no, diha sa session, no. Dayon, how do they settle sa mga disputes kana mga namanggoy mga case na mga administrative cases, no, nga gipasang-at mo diha sa gipaagi sa Sangguniang Panlalawigan. So we will know that later inigabot ni Vice Governor Sinan Alvis Angeles, and of course unsay mga plano para sa 2022. Okay, sige kay manglibak sa ta. Oh, hindi. Wala dit. Wala may kayo sa diskutan nato kung kining kuandron kining baksin ug efficacy, etc. etc. Interest wala pa sila. Sige. Okay. Kung Ang ako lang una sa tanan, wag ka matikod nga ang alot ni board. unsa din yung alot bahay? Bagong alot, no? Ang kita ka mga Jungkook. Unsa sa man na mga siya yung Jungkook. haircut? Unsa klase na sa alot, sir? Alot bahay. Pati para trainings kap ko. Bitaw kanang bahin sa vaccine tingali. Atong punta si board
unsa iyang kwan Yeah. kay naman gyud siya sa frontline no. Na, unsay frontline. mga frontline sa mga opinion no. Oo. Nga kay naman active bang siya kay sa public service. Actually, murag naramata sa wait and see attitude. Labi na sa atong national government. Puwera politika, puwera intriga. Kita po nga tigpaminaw. Kita na bahala mo balansi kay karon murag medyo na sa gula na gamay og politika kagabi sa pamulong ni Digong nga og itatagaan sa Amerika og vaccine, wa siguro kuno i-terminate niya ng kaning atong BFA o kaning Basic Forces Agreement na muragi hostage ang Amerikano ini. Dayon unsa pa to nga nanaon data ng Pfizer ningutana si Senator Lacson ug si Secretary Locsin including UN Ambassador Romualdez who dropped the ball. Daghan kayo magsabutan ng who dropped the ball. Meaning sa basketball pa na si kung basketball player man kamulong dula ba? Ihagbong nimong bula. Meaning naundang ang dula sa basketball. Ang coach, and the coach refused to replace the person who dropped the ball. Iba mo kinsay gi pasabot ni Senator Lacson ana. We admit it, kita medyo di magita dato nga country. Pero by virtue nga ato po ng allied countries ning uban nga nagproduce aning vaccine, tagaan og sa silingan po na unaw na tog hatag sa paghukad sa kanon nga naluto. Now karon medyo na mga daghan nga mga ilabanan mga Twitters etc. Social media nga bahay na ning reservations sa bakuna sa China. Kaya ilang ko nang i-equate ng basta made in China, medyo ug sa spare parts pa na dili kasaligan. Pero wala man tayo choice. Ang importante ang efficacy, meaning ang effectiveness, pila ka percentage kay 50% only ang kanang efficacy. 50% matod pa ni Dr. kinsa to kanang sa vaccine center 50% is acceptable sa norm sa World Health Organization. Pero below that, di yun na pwede. Meaning, di magkita technical Okay. kita mga doctors, pero at least we can analyze Okay. sa maong balik ko no efficacy or effectiveness. Kaysa Moderna o kining Pfizer, murag 90% up. Okay. Pero kaning Sinovac o kung sana, no, bubak, kung sa panang mga back diha, ubos sa 90%. Mo na nga, ug kita pa sa Pinoy ta, kapita sa pataliman we have no choice, ug magdali kita, it's better to gamble this low efficacy than to have nothing at all. Kaya ug magdapaabot pa tag last quarter of 2021, well, siguro kaming mga senior, ninguha gud mi nga mabtan gyud mi ang bakuna. Di mi mamatay taga akong dugdugo ng lamisa. Pero board, 50% efficacy as compared to Pfizer and Sinovac, Moderna, nga 90-95% ang efficacy. Which would you prefer? Nga, walay klaro. And then, matod pa, daghan kay mga fears, no, nga, unsa man na, maragin niya pig, nga testingan lang ta, no? Kay, wala man po siya guhikuan, kanana ang, wala siya, should we say, kay, naman experiment. Kaya wala man dyan siya joy result ug unsa gyud siya ka-effective. Only in theory, wala sa practice. So, ug moabot ta diri panalitan, I'm not negative jud ko. Moabot ta diri sa Pilipinas panalitan dahil ipa-injection na ipa-vaccine na sa mga kinsa diata mo volunteer ka mo. Knowing dili siya safe nga in theory ra ganina wala pud sa kuan. Tong Matoy, what do you think? Kuan ni Det maraog na lugaw bitaw kayo ning issue sa bakuna nga it would have been very simple no kay una sa tanan maluit ni presidente because his expert is supposed to advise him correctly di ba oo usahay mo ka react siya
nga di po nato kay masabtan. And we understand that ang maayon ta nga ang iyang mga opisyalis will only talk one lang, no? Dili bitaw daghang kayong experts maglain-lain, no? And we will not also blame katong wala sa administrasyon. They will say something kay natural maguna. But for those on the administration, lain-lain nilang isusurihan. Pananglitan niya karong bakuna, no? Una sa tanan, kita doon na tay layman mo kita, di ba? Pag yung bakuna na, okay. Dayon ang atong experience sa Denvaxia, di ba? Because of that, there is a history nga we're always negative. Okay. Ang best testing ko na matod pa nila nga umingon gyud sila nga kanang China okay ra gyapon bisag 50 efficacy lang. Unon ko no tingali ng mga tao nga nasa taas. Di ba? Parang giban karon. That's a good idea, sir. Who is endorsing that? Okay, siya. Uno, di ba? Secretary Duque will be the first. No. Then, kita ang yun nga. Bakuna. Dili kay, dunalay ana din, injection kay basi dili natin, no, di ba? Ang yung gikan yun sa. I mean, that's the only way nga kitang tanan will have a confidence, no? Kaya nana, di mo, just imagine, 50% efficacy compared with 95%, dahil ka ng 50% may kunog yapon. Can you beat that? Lagi ka duha, punta na nato nga, we don't blame the president. Oh, yeah. In terms of acquisition, so bang country, di ba doon na, no? Doon na basa ang Vietnam, doon na ang mga ubang lugar. Indonesia, I think, doon na. Ang Singapore, katong apasumpay sa gingon ni board, nga katong draft ni ball, there was a negotiation ni Secretary Locsin with Ambassador sa US, si Romualdez, with State Secretary Pompeo. And they were able to make a deal nga 10 million doses of Pfizer, no, and will be funded by World Bank and Asian Bank. No? Asian Development Bank. Then doon natin ka may requirement, pero pag yung drop the ball, doon na kung yung requirement ka, very simple, wala i-comply. So hindi natural, you cannot buy that, no? So gikuha sa Singapore. Now Singapore have the 10 million doses. Kana makita nato, tingali sa bahan tingali o kanang too much requirement or red tape, whatever it is, no? So the poor president, magkareaga yun na, di ba? Sumaw na nga, I think we want tingali, they should work together, no? Karon nanapod ang Pfizer tingali sa news matod ni sa FDA head nato, no, si Dr. Domingo, nga ang Pfizer applied for EUA emergency Purchase, emergency purchase. something like that. sa Pfizer. Nakaron ilang tanawon o qualified bang Pfizer nga mo maka-importa. Pero matod pa niya because it is being approved by other progressive countries basin og di na kay stricto po ang iyang mga. So we still cross our fingers pero mura og di kita mulihok na mabiyaan kita, no? Correct. So I think our officials so responsible, no? So do their work. Dili bito nga kay ingon ini magunidit, no? Among nakita nga one department, other department. Pag doon ay suggestion ng sa ka-department ka, medyo yan trabaho, di ko ito siya musugot. Di ba? Murag Nag-faction. turfing bitaw. Murag turfing. Sa ito pa nga, usap ko, wal de ko kay kanimo. Ena na bitaw, no? So that is the weakness atong department. In fact, when you talk about red tape, ang red tape office to persons, di ra kayo. But office to office, manita ko kayo. Kay bulk man. Grabe ang red tape. Diyan po sa nga, di ta kayo ka lihok. So, with that, I think, more or less, let's just cross our fingers, no? Na problema man ginato na matupa ni Secretary Galvez kanang chairman ron sa ATF o Vaccine sa czar. ni Digong bayan purchase sa vaccine nga at the earliest March at the latest June of next year. Now added to that kining
karon culture of fear nga Oo. atos mga Pilipino agi ito nahitabo sa Yeah. dimbak siya. Gagbi nakamonitor ko sa interview atong UP Professor Emeritus. Ug murag chairman ron sa Philippine Vaccine Center, etc. Sa UP. Babae na siya nga kanagay ko ng dimbak siya. It took more than 40 years to develop. Then pila lang ka nahitabo nga nangamatay na sudlag politika ba, o intriga, etc. Ni full blown ang issue to the extent na naapektahan ang Yeah. paglantaw sa mga Pinoy sa dimbak siya. Na politika. Comparable sa percentage bitaw sa nangamatay o na nagkakuan sa dinggi. Mo na nahitabo aning sa vaccine po nato sa damor nga mahadlok sila nga pila ra ka months na develop ang vaccine. Kay matod pa gani niya kana kunong malaria vaccine, it took them 150 years to develop. Now, I know, lahi naman po ang technology karon og sa una. Balik ko na to kining gitawag og culture of fear. Kay may hog una sa dag bakuna bi. Gani gi-challenge ni Presidente Digong gabi ang FDA head. Nga nakunoy gihangyo sa ni gob nga ni gob ni President nga iduaw itong ginagmay bitaw nga mga requirements para madali og gamit. Kaya namang kuno certain requirements nga alang-alang po kuno o pagtanaw nag atong gi-order og di mao. Tanawon gyud sa FDA. Then ingon si Presidente ko nga sige og mao gyud ang atong gi-order. Kung mahimo ikaw mo'y unang magpabukuna aron may bawaan gyud nato og epektibo ba na og dili. Now, another problem, gawa pa ganito, maabot ang bakuna. Gamay ra kay ng number, 20 million siguro. Nya kay duha ka doses man Dili, sa 20 kakuan. million. Pila ta ka million sa... So siguro giuna ang mga frontliners, mga senior citizens, etc. By order of importance or priority ba, makaya na to ang first dose. How about the second doses? Kano saan na mabot? Asa mangita na punta mo Mangutang pa kwarta, Pwede, mangutang pa. apa sumpay din. Kadit lang ha, i-acknowledge na to si Wyatt Akas, ang ato ang panelist. Merry Christmas, Wyatt. Good morning. Good morning, Merry Christmas everyone sa tagasunod sa Kapihan sa Dipolog, mayong buntag. Yes, Kong. Matoy. Kato dahil gi-applyan nga EUA, meaning Emergency Use Authority, no? Kinala kag mga iwana. Okay. Dayon, kuan lang, information lang. Sa Amerika, no? Doon na tayo mga amigo dito nga nurses, frontliner, gi-injection na sila. Gi-bakunahan na. Oo. Dayon, 3 weeks after, they will have the second doses. Then for the whole nila by April, no? Mura og ang general public na mahimo na. Naka nang ato kanu sa man ta makakuan. Kay 2 doses magyapon na, di ba? 2 doses o ang kwante pong tanan og kanu sa man kita makakuha sa first shipment, sa first procurement. Then di pa po di ay bahin sa mga bakuna, doon na po na gamayng diferensya, no? Kay ug Pfizer ka ug katong mga maayo. Pfizer yun. Oo. Pero ang iyang storage, kinala 70%, 70, something like that, no? Pero sa kanang uban dili ra kayo. So, mukha tag Pfizer, kinanglan nga ato po mga storage facilities, daan. Otherwise, mo expire na. Bali wala gyapon. Karon lang problema na pod nga makita na ko kung sa ako pagpadala sa mga probinsya, hindi na, Ang storage niya, na tingali na, no? okay. First develop is tulo tingali. Luzon, Visayas, Mindanao. And then, asa may dakong gasto, panalitan sa Zamboanga del Norte, ato mga tao, maghimo tag storage, o ato lang tagag transportation ato mga tao, ato sa asaw ng center, then mo balik. No? So, ato, Na-reaction diri. Na-reaction gikan sa ato ang mga listeners, no? Matod pa niya na i-quote. Unsa ka high compatibility rate para sa Pinoy sa vaccine gidesign para sa taga UK o US. Mas bintaha ka nang sa Sinovac nga Asian derived ang DNA nga gigamit. End of quote.
muragi pangutana po na, no? Katulad EUA, no? Mga yun sila. Kailangan Siguro sila sa din pangutana. ang US, UK, no? Mangutana po Dahil pa sa sila. Asia, Kanang bakuna is that developed for the whites, no? For the no? Or will it be also good for sa mga Asian? So, usa po na tingali sa pangutana or it is universal, no? Ano, di ta kay kahatag og expert opinion kay in the first place po. Di man tao, medical Tilaw, professionals, bisan pa timog nasod, but kato lang ingon na ganihan kung storage facilities kay namogoy sa una mga bakuna nga kinahanglan yung mabugnang lugar o special ang care sa pag-store anang bakuna. Any bakuna for that matter. Ang sa una, kadumdum ko, so bata pa ko, isod nila og kanang storage truck, ako kay nga truck, na refrigerated. Para ro na nitabuan ng mga delivery sa mga ice cream, sa mga poultries, etc. Pero na certain decrease na, i-maintain yun. Kaya otherwise, it could destroy the vaccine itself. Mauna nga, are we assuming nga, gadali kita, dayon murag mahadlok ang Amerika anang giingon ni Digong atong dangon ning BFA i-terminate to dis lang mga tag na to ug na are we ready to accept the vaccine nga kaya nato i-maintain ang iyang gikinahanglan nga effective gyapon siya mao man yung mga pangutana nga tubagon kay sa atong naibawan kining mga products nga bakuna sa China o sa Russia, wala man kinahanglan og certain degree of storage. Murag kaya nila. But kini Moderna o Pfizer, wa ko ka basta kay bugna gyud kayo kinahanglanon aron ma-maintain ang iyang efficacy sa bakuna. Pangutan natin lang na board sa ato mga concerned officials. So, ila ba na gihuna-huna na? No, doon na po sila plano. Okay, if you are going to get Pfizer, then are we ready for the storage? O kasa ta makakuha, di ba? Kinadagano na order lang, then pagkahuman ra food. So, muna itong problema. Sa basta kagabi sa report ni President Digong ni Galvez, at the very earliest is March next year. Naka-latest ang June. So magpaabot until March. Kay karon kayo napamanta sa first stage gani kanang pagpirmahay ng commitment sana commitment leader ba na o etc. dito sa Pfizer nga matupad nila di na po nagawin ng mga agreed pero langan ba makita ito nga langan yun Kay kamo guna dit no ang Mura na yung mga letter of intent, mga unsa na diha, oy na mga legalities ba? Kay countries mga, way countries, ana. Pero mura o paano man nila, minimal na Mura yun, no? shortcut pa dagoy na siya, no? Kaya di ka importante. It's the urgency of the situation. Dayon kuan kining sa lain ni kining kalimutan ko imong Si, inundumi sa sir. Mintras, okay, mintras maabot ni Vice Governor Senin Angeles. Kining ang problema bitaw ning pandemic, no? Dako kayo kay labi na sa itong ekonomiya, di ba? Kita ang atong country depends sa itong economy. Karon ang mga tao dili mobile, dili makalihok, kaya kang kay requirements, di wala tayong mga workers, no? Ang mga tindahan sirado. Then makita bitaw nimo nga matanaw ka ng mga franchised establishments, no? Makita nimo ng mga ato itong mga kaigsunan nga mag-serve bitaw, no? Sa services. Okay. Karon pag close ana, lalima ka out of mga 50 tingali way mga trabaho, kaya nag-close man sila. And most of these are working students, no? Sa kuan. So mo yun na nga, I think it is urgent on our part nga this pandemic should be mitigated or should stop para nga atong mga tao maka-move very normally na. Karon sige ta istorya ga mask ta, di ba? Inuglakaw na to. Then napapuyuban nga ang enforcement po sa na to, sa labihan ra po kayo. Wala po sa lugar, di ba? Kaning mask for instance, no? I go to no mask.
O ikaw ro gud sarap lakaw-lakaw, ano magmask man ka, di ba? Pero kay gingon mga magmask gyud ka. Sakpa kag pulis ka kagamas di dakon ka. So these are things nga we have to become sensible na tingali sa atong actuations. Napay mga joke sa mga kanto nga magwear tag mask o magwear ta og kuan kanang face shield not for our self protection kundi para dili dakpon sa pulis. Na so yun nga pagtao daw face shield o face mask ha kay dakpon jud kas pulis abot sa unahan ron. Dili ingon nga magtaod ta face mask o face shield para protektahan atong kaugalingon sa COVID. Kung man, dakpon mo pulis, bantay mo, nahuman. Kadumdum ako kay nagoyuan nga namatay daw sa bukid. Bukid sa Gusani, sa Murina sa Sindangan. Then, agis kalayo, adto lang may og kanang day before sa ilubong. So nanganaog na ang mga parinti, mga kaubanan, mga amigo. Apo ato napagoy face shield, napay face mask. Apagabot na ko, sa 50 na ko yung nagdasgawas. May hapras tudlo itong nasuhod ng pismas. Ang uban, napag-usuwan, gawas ng ilong. Nutong, ingon lang po ko sa akong igagaw nga, pastor nga, gawo na daw ko kulay kay murag layo pa kung ato ako. Ingon lang ko anak kay Murag na out of place ka. Ya, may lag batanon ta senior aguta. Di sirit po ko. Nga lang po kung pasay ron nang hit ko sa gihaya nga yo sa man niyo nga naamantaros ko. Di man nga ingong gi pangutan ako tong sa kaagaw na ko nga taga Kalubian. Gaw wala mo pismas ito. So mo may kailangan na sir. Gaw kon man na. Wa mo may pismas sa bukid. Ay doon mo ginoobserbahan na to. Suro yung nagana mo sa bukid. Naabay mag-pismas dito. Labi na mga balibulan ni tabo dito. It's because presko ang hangin sa bukid. Daghan sila mga gulay makaon, ana ba? So naanad sila na daan mga inana. Kita diri daghan ng mga pollution uban pa. Mo nang dali ra kay pasakit. Yes sir. Anong punto ha? Mo po na nga namang require ta nang sa mga lugar nga wala man sila incident, no? Asa man nagikaning mga COVID. It is usually in a densely populated area, especially sa lain-laing tao ba, no? Whereas madto kag barangay, halos sila-sila ra na, di ba? Yes. And then presko tanan sa imong giingon, so there is no use for them to use any mask, no? Di mo ka matakdan. Tingali mo, joke lang. Kasi kanto dito, gikan man kanto sa densely populated, ikaw yung makadala. Dili ikaw may career. Ikaw mapasainlan. Laban rin yan kan. Balikan nyo sa'yo. Balikan nyo to nimo. Kadumdum bitaw ko ani. Joke lang po nilo. Sige. Nag-board meeting sa usa ka tennis club ha. Dito sa Baybay. Ikaw observe tag health protocol sa board member ba ko. Napoy pulis sa tukuyog. Kay pare. Una tanawan niyo sa bumbong. Please observe. Wear face mask. Wear face shield. Sanitize your hands regularly. Social distancing, meaning lagyo. Okay. Lagyo. Silya na. Storya. Punta lang inom-inom. Pag mag-inom, mag-agbayan na. Wala na. Hubog na. Wala. Halog-halog na. Nawala na. Atong ko na, pero ingon nila, mahubog ko ka. Di ko nung dasmag ng... Paano ako? Imposible ka na. Basta naranin mo na daan. Board. Mura bitaw, study bitaw, no? Tawag na, clinical, study. Pila may biktima sa COVID nga dili palahubog. Pila po biktima sa COVID nga palahubog. I mean, going through that, di ba, no? What a question. Dili. Doon na ba naikwan? Doon na ba study? Kaya mo yung nga, niyan. Wala, ang nakwala ako kung itong sa SARS. Kinahanglan nga si board mag-privilege speech unya dito nga kini akong study ban sa COVID. So ba ning mawalubog ta, di ba? Doon na ba ito yung anekdota ng bahay itong sa SARS? Sige. Kaabyan. Last na ha, kanatong guys. Kaabyan.
Gamay daot sa mga manok dos Thailand, Hong Kong, Singapore. Mo tayo lang calling. Oh. Sunugon kanang ilubong. Oh. Nganong wa man sa Russia, ang SARS. Nganong wa man sa Pilipinas. Kaya wa man nila gitugan na Wala, tinuod. ang Pilipino ko na mga Russian, kusog mo inom og tanduay og kanang ilang budka. Oh. Kaya mamatay ang kuan kung sa ato pud kuno. Ug nay atay man ang pinisaya ng SARS. Oh. Ug atayo manuputlo naman ang ulo dai lubong. Dai subaw adubuhon naman ang lawas ana. Pero sa ubang country, kung kayo patay para ganating karon nato sa ato karon bag-o naman ang Mm. sa baboy ba kanang Lagi African swine fever. Bisag maigo, makaon ko na to. Kung ano mo na ito naghuwag mantika, makaon day ka na. Ano ipalubong man dito. Sige, ato ko tanong Sige, taga agriculture na ha. sige, Okay, bye. so nabot atong bisita. Maraming ko kabildo diri sir. We'd like to acknowledge the presence of our Vice Governor of the province of Zamboanga del Norte, Vice Governor Honorable Senendo Alvis Angeles. Good morning sir and welcome back to Kapiyan sa Dipolog. Merry Christmas. Mayong buntag kanatong tanan sa atong mga katawhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte ug duha ka dakbayan sa Dipolog Dapitan ang atong mga kauban karon dinhi no. Merry Christmas kaninyong tanan. Okay, murag na inigunit sa microphone dayon sir. Si Sir Matoy. Ako lang pumunta na dit ni Vice Governor no nga nalipay tag dako nga niagi karon din ni makatag sa dako ka informasyon no labi na bahin sa atong budget dahil tanaw na to og si board iya pong idebatihon no kay sila kay og si White no. Nakita na ako nga si board Lee Aboy ikaw ug ako surgical mask itong gamit. Oh. Kang Vice Nano Gov, kaha? gwapo kayo doon pa Eduardo Herrera. sabi na. O kang White po, gwapo po, no? Atong puntan lang, usa lang. Asa may more effective, o efficacy kinta. Asa may more effective. Kining Atong surgical mask, o surgical kana mask. ilang gigamit. Oh. Okay, o tagpila po ng ila. Duda ko, ma'am, ngay pinaskuhan. Vice Gov. Unsam na klase sa... Dili barato man Nagtag kuno ni 200 300 naman eh. Amo tag, 25 naman. Kana na agad murag lisod ko ginawa. Oo. Okay, tapot. Yeah, okay. So, ato ta sa serious matters. Humana ta sa itong mga kwan. Okay. Serious matter, og. Oo. Pila may gigahin para ipalit og one mask sa budget. Okay. Ato naman na nang inform si Vice Gov sa ato ang mga topics and issues nga atong i-discuss karong butaga para sa impormasyon no sa atong mga naminaw karong butaga sa atong Christmas edition sa Kapihan sa Dipolog. So, Vice Gov, may we know kay kamo may nag-approve sa budget nga gi-request ni Governor Roberto Y. How much is the budget for 2021 for the province of Zamboanga del Norte? And also, may we know unsa ang mga biggest pie of the budget for next year nga gi-request ni Governor Roberto Y. para na ma-implementar o mapatuman ang tanang mga proyekto o programa nga gikahanay para sa lalawigan Zamboanga del Norte under your unified administration. Vice Gov, please. Daghang kay salamat din no. Dako kaya atong pasalamat no nga ang atong budget sa probinsya sa Zamboanga del Norte para karong sunod tuig 2021. Sayo-sayo ra gyud namo na tuki no Yes. sa ang panlalawigan o sayo-sayo ra gyud namo na human ra pod og naaprubahan. Ug gani ako atong pasalamat nga sa atong pag deliberate sa atong budget. Sa 2021 sa probinsya ato mangyong dako og participation ang atong mga opisina sa kagamahanan sa probinsya o uban pang mga ahensya no aron tampo gyud ang mga panginahanglanon sa atong probinsya sa tagsa-tagsa ka sektor no Yeah. sa atong lalawigan no. Okay. We are very proud to say that
the budget for 2021 for the province of Zamboanga del Norte has a total of 3,742,710,775 pesos. Kini para ni sa 2021 annual budget sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Doon na Okay. ni increase nga gamay sa miaging tuig, no? Karong tuiga sa 2020. 2020 nga ang atong budget sa 2020, if I am not wrong, nara sa mga almost 3 billion. Okay. No? Kini nagsumikad sa ato pod nga dugang-dugang nga galastuan, no? Sa atong probinsya, most especially kining sa last tranche, no? Sa increase sa personal services Okay. sa atong mga Salary increase. mga opisyal o mga empleyado sa probinsya ug dugang usab nga mga pagpahat sa atong mga programa sa atong probinsya sa 2021, no? Okay. Now diretso na nato. Yes, sir. Go ahead, sir. Sa atong budget sa 2021 sa probinsya, more or less dako-dako pod ang atong pahat sa personal services, no? Okay. Na mukabot of about 807 million 555,512 pesos, no? 96 centavos. O kini nag the personal services is no 807 million, no? Kini gibahin-bahin ni sa mga serbisyo nga general services, social services ug economic services mo ning nagtotal kita og 807 plus million sa personal services. Now for the rest, gibahin-bahin ni usab kini sa mga ay kalain-lain nga panginahanglanon sa atong probinsya, like sa infrastruktura, health services, agriculture, livelihood, social services, o uban pa nga mga programa, no? Dako na to nga kalipay nga wingon ta nga ang atong 2021 budget sa probinsya dako-dako pod ang pahat para sa infrastruktura, no? Now, if we say infrastructure, that covers everything, no? Mga dalan, mga buildings, tulay, mga water system, no? Ug uban pa nga mga infrastructure project. Na mga ingon ta nga nganuman nga dagko-dagko man pod ang pahat nining infrastructure projects, like sa mga kadalanan, mga buildings, no, mga water system. Kay kini god ato mong gitan-aw nga kining infrastructure projects sa atong lalawigan mo complement ni in all other services. That includes agriculture, health services sa atong mga katauhan sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Now, sa agrikultura, dako usab ang atong papahat. I cannot just say the exact figure, but we put it, we place more concern on the agricultural sector of the province that will include this program of the province, ilabi na kining programa sa atong probinsya, kining pagtabang sa atong mga mag-uuma. Siguro nakadungog mo yaning programa sa probinsya, kining gasang bahalidanon sa kaumahan, no? Enhance gasang bahalidanon sa umahan nga kini mo flagship project karon sa atong probinsya. Ug gani kita karon ilabi na sa panahon sa pandemic karon nakatabang din dako kayo sa atong mga mag-uuma sa tibok probinsya. It is not only focused in one district, in one place, but it covers almost all the entire province of Zamboanga del Norte. Ug ginahinay kini ni improve, no? Ug ato nakita ang katumanan. Moingon ta sa health services, we also focus on
more appropriations for the health services for the entire province. We have several district hospitals for the province, and we also cater the services and the needs of all other public health sector in every municipality of the province of Zamboanga del Norte. We will say on social services, dako usab ang atong gipahat nini o gibahin-bahin para sa atong mga katawhan, ilabi na sa atong mga sektor sa katilingban, ilabi na sa mga nagkinahanglang jud no sa atong mga panabang sa atong probinsya. Okay, sir. We are into the pandemic time karon. So, what are the interventions of the province of Zamboanga del Norte regarding the pandemic? And question din ni Julius Salaveria, we have learned that some LGUs allocated funds for their own vaccines. Unsa ang plano sa Zamboanga del Norte? Vice Co. Yeah. For the pandemic na to nga mga plano, ano ba sa budget? Now, for 2021, wala gyud tay gipahat specific for the vaccine, no? For the province, no? Wag gyud tay gipahat nga specific yun that this is for vaccine. But we have appropriation and budgeted for the health needs of the people of the province of Zamboanga del Norte, no? Dako-dako ni na gani atong Kaduli microphone, sir. gipahat, no? Microphone. Okay, microphone kayong pag-record. Gipahat, no? Mo nang dako-dako atong gipahat, no? But for specifically for vaccine, murag wala patay gibutang, no? Nga specific yun nga appropriation para sa vaccine. Pero atong paniguro nga ang atong mga tambalanan, ang atong mga serbisyo sa atong mga nagkalain-lain nga mga public health services sa atong mga munisipyo o kabarangayan natabangan gyud sa atong probinsya. Gani we are I think we can by the end of this year or by next year, early next year, we will have our own molecular laboratory for the province. Yeah, in Irasan, Rojas. That is established in Irasan. We have already established it. We have appropriated amount for the establishment of the molecular laboratory Yeah. for the testing, and hopefully it will be operational and functional by the first week or early next year. Vice. Okay. Kato Yes, lang. kung Matoy. Bahin na itong vaccine. Gigahin na para sa under the Office of the Health, no? Health. Katong kantidad, di ba? And that can be used anytime to purchase vaccine. Katong imong ingon nga, doon na kantidad gigahin for medical needs diya sa opisina sa health. Yes, That it means also that kanang amount can be available now to purchase vaccine when it is necessary. Yes, if it is necessary, it can be Yeah, used. and it is, I think it is also good nga di ta mag-una-una magpahat og palit og bakuna nga og ihatag mga libre sa nasyonal. Yes. yes. I think that's a good strategy. Yes, But yes. anyway, what is the assurance that it can be available anytime Yes, if the national government is deficient in delivering vaccines to the local government. Yes, No? we're ready, no? Okay. We're ready. Isakto man tong imo kung no kay sa pagkakaroon god we cannot really be sure no in what kind of vaccine unsag yung klase nga vaccine ang atong panginahanglanon kay karon kita ato bita madunggan nga daghan pa kayong mga problema no ug unsag gyud nga klase nga vaccine ang atong gamiton dinhi sa atong sa atong nasod no para sa atong pandemya. Then ako lang idugang no nga sa atong gisagubang karon nga pandemya ang atong probinsya himo gyud og programa no gani on the part of the agricultural sector no ang atong lalawigan nihatag yun og
initial, no, katong pagsugod pa gani nga daghan kayo ang nagsagubang sa kalisod, no, ilabi na sa mga kabukiran, sa atong mga kalungsuran, moto nga ang atong programa sa probinsya naghatag ta og libre, no, nga pagtabang sa mga mag-uuma, libreng traktor, libreng fuel, libreng operator, o paghatag og additional nga mga kaymanan, no, o para fertilizer sa atong mga mag-uuma para lang maugmad yun ang ilang kaumahan para sa pagtabang sa atong mga katawan. And we have passed ordinance for that matter effective until the end of this year, no, o kaduha na mo gi-extend, o hopefully nga nakita nato nga dako po ni ikatabang sa atong mga katawhan sa kabukiran, no, and other means, other remedy for the health of our people, especially in this pandemic period. Okay. Regarding pandemic, sir, na follow-up question diri gikan sa ato ang listener karong buntaga. Matod pa niya, query lang kang Vice Gov, pila ang budget para sa security, peace and order og health security vis-a-vis against COVID? Di lang ko kahatag o exact figure, no? But more or less our budget for health, no, is big enough for the needs of our people, more especially focused on the needs in our hospitals throughout the province, and also an aid to the every municipality's health needs sa atong mga katawhan. Now, on peace and order, we are bound by the law and the standards of budgeting appropriation for peace and order, which will not be more than the entire, which will be, I think, 30%, not more than 30% of the total peace and order appropriation, and not more than I cannot memorize that the formula for the peace and order appropriation, but more or less we have a total of about I think not less than 200 million for the peace and order for the entire province. For the entire province. For the entire province. And Okay. this does not mean that this is the appropriation for the governor only, but this is for the entire peace and order Okay. budget for the province. Because in peace and order, there are many programs now the government has established and have promulgated for the province of Zamboanga del Norte. Okay, sir. A follow-up question gikan ni Julius Salabria, monitor na Toronto panelist. In cases nga ang revenues magkulang kaysa approved budget, mangutang ang LGU or i-foreign ang program projects sa pagkakaron, pila ang outstanding utang sa Zamboanga del Norte? More or less, I think the total obligation now of the province, the 10 services, for the kantong unang buyout bitaw sa probinsya, no, which is about Sa Philippine Veterans Bank. Okay. Philippine Veterans Bank, then dito sa buyout sa what is this, Land Bank of the Philippines. Ang balance lang siguro karon mura og nana lang sa out of the 500 million plus, may 500 million nga gi-buyout, nana lang sa mga 200 million plus, if I'm not mistaken. Then we have outstanding obligation with the Municipal Development Fund sa Department of Finance, which is about, I think, about 500 million also. And I think
that's the only obligation that we have, because we have still planned to contract loan, but I think it is not yet finalized. No, with the Land Bank of the Philippines for about 700 million. No, and that obligation, that loan, will be used for several programs of the province, like the additional infrastructure. We have additional building for that covers the additional building of the Zamboanga del Norte Medical Center. Then we have additional equipment, medical equipment, then heavy equipment, and other infrastructure projects that will be undertaken by the province. Yes. Okay, yes. Yes, Sir Matoy. Kining sa to pa ang outstanding balance nga chargeable karon sa 2021 budget is around 700 million, no? 200 About million 700 ang remaining. That includes the old. Oh, Yes. and then 5 million katong Yes, sa MDO. development fund. Okay. And then you have another 700 million proposed pa ni or ongoing na ni? Ongoing but not yet perfected. This 700 million now is charged also sa 2021 budget. Yes, So, 2021 meaning budget. all in all, ang obligation na to is 700 plus 700 is 140 1 billion. o 1 billion. Yes, And more or less. no? So, morning, para ayun lang maklaro, so out of the 300 million present sa 2021 budget, so you minus 1 billion 400 million of the infrastructure. Kaning sa loan. Sa loans, ba? sa loans. Does it follow? No, we will not. It cannot be deducted from the total appropriation because the debt services. Amortization? Yes, the amortization is staggered. Okay, okay. So sa ato pa, kining 700 million plus 700 million, dili ni at one time i-deduct No, sa, dili. You have to make it clear. Yes. But a certain percentage Yes, only as only certain amortization, di ba, no? Because every we year. we are not also allowed to contract debt if we will deduct Bayad po naman. all. Just like magbaro ka sa bangko, Yes, bayad ka mura- by installment. Installment. Amortization, di ba? Yes, yeah. Just Para- like the original 500 million which was transferred from the the Veterans Bank to the Land Bank. is payable within Yes, how many we years? have di ba? about 200 million balance. Sa to pa, Staggered. shortcut, kining 1 billion plus, butang lang nimo nga 20% of that will be charged for the Yes, budget. to the 2021. Gamay rang deduction. Gamay no? rang deduction. Otherwise, wala na tayo mo. Yes, wala na yung mabilin. Okay. Thank you for that. Okay, sir. With all this, budget for 2021, that is 3, how do you pronounce this? 3,742,710,775, is that it, pesos? Yes. Ano siya, correct. Okay. So with this huge amount appropriated for 2021 budget for the province of Zamboanga del Norte, makaigo ka ni sir nga dili na ta mo avail of another loan para mahuman ang mga projects, or naabay lain nga priority project nga gusto nga ipatuman, ipa-implementar ang inyong administrasyon ni Governor Roberto Uy? More or less, kini na nga budget for 2021, murag sigo-sigo ra ni, no? I think doon na mga ni panginahanglanon ug doon na yung mga additional loan, but I think dili na gyud kay importante, no? Because we are also recipient of several national projects, Yes. no? We are also beneficiary of various national projects like the PRDP, the CMGP, no? Dayon kining sa OPAP, no? And several, no? Projects from the national government. We have also from the Department of Agriculture, no? We are also recipient of several projects, infrastructure projects, no? From the
national government. And we are very glad that at least the province is not behind from other compared to other provinces, especially on kinini ang mga benefit kining mga programa sa national government. In fact, we are very glad that for the PRDP project, we have at least the biggest chunk. I think for Mindanao, ang atong probinsya dako-dako taog nakuha nga pahat no dinhi sa probinsya. Kini pong sa CMGP project no kining conditional matching grant for provinces, dako-dako po ta ang nakuha nato sa probinsya. And also with the help also of the Department of Agriculture and the Department of Agrarian Reform nga napaabot yun sa mga kabukiran ang mga farm to market road nga nahatag sa mga national government. Excellent. Yes, Sir Matoy. Bahin sa budget. Before we understand nga, mo hulam ka o 100 million, 20% of that, mura o counterpart sa kwan, murag libre, murag equity nila. Napa ba na? Or you pay the whole 100 million? Wala. If we will contract loan with the bank, wala libre, wala equity. Unless we contract loan from, let's say from katong sa MDFO, sa Municipal Development Fund, nga doon na po'y grant ang gihatag. Okay, balang dito ang kita karon mo hulam ka kwarta. 100 million for selanin for a road, no? Mura mo tag tagaan tao 20% for something for effect ba? For the outcome. Because when you make a road, the people around should also benefit, ba? So mura og soft grant, they will give a soft grant to the hard. Ang ato lagi tanaw sa atong mga loans is we have a very minimal interest rate. Minimal interest rate. Tasas po ang time. Ha? Tasas po ang time to Taas pay. ang time sa payment. Taas ang time sa payment, then we have a minimal interest rate for And, the loan. does it also follow nga in the event nga doon na bitaw increase of currency bitaw? Wala, permanente ang Permanente, interest. permanent, no? O mo na yan itong Ug mo bubo po permanente yung bayaran. Permanente ka po, no? Okay. Foreign exchange rate. Yes. Okay. Mo na itanaw na to sa atong mga contracted loans, no? Nga at least ang interest rate dili variable. Pero kuan ba? Fixed interest rate. Okay. Sir, going back to gamay sa peace and order no sa security of the province of Zamboanga del Norte nga mo relate dito sa EO-70 no ni President Rodrigo Duterte whole of nation approach ELCAC. Okay. Yeah. There is ato sa Region 9 ang province of Zamboanga del Norte ang daghan kay nga under sa ELCAC nga identify, di ba? Mga barangays diri sa Zamboanga del Norte. Naba diha apil ba sa atong program diha nga atong mapahatagan o mga proyekto, kalambuan, ang ato ang mga haron di ma-recruit ba sa mga walhon nga mga grupo karon mulambo ilang panginabuhi kay diha manggod nagsugod ang kaning insurgency sa problema sa atong kagabhanan tungod kay wala kayo mahatagi og sakto nga pagtagad ang atong mga kaigsuonan nga tua sa mga kabukiran ilabi na gikan sa mga kadalanan paingon sa patubig paingon sa suga. So is that included in the budget, sir, for 2021? Yes, appeal ni tanan, no? Kay in fact one of the major programs sa atong peace and order kini mang implementation o ining Executive Order 70 Yes. sa atong presidente, no, kining end of the local insurgency, no, is ELCAC. In fact nakadungog siguro mo nga doon na mga surrenderies, no, sa atong mga kaigsunan ang atong probinsya immediately will give financial assistance to individual kinini ang former rebels, no? We call it FR, no? Former rebels. Then aside from this, kining gipanghatag kining improvement, no? Like for instance, nakita man nato sa kining atong probinsya nga somewhere in kining sa Leon Postigo, Siayan, medyo ubay-ubay, no? Ang mga affected areas sa insurgency. Gani,
nakita nato nga kaning mga proyekto nga giimplementar karon niining mga lungsura, niining mga kabarangaya is from the provincial government, no? And this is part of the program of peace and order. So dili nato ang atong programa sa peace and order, it does not only focus on kining security, mga Yes, kuwan. That includes other programs, other projects that will cater peace and order, no? Mo na appeal gani ang mga infrastructure, road projects nga gipahat pod sa atong probinsya. Appeal ni kini. So appeal ni siya sa 2021 budget. Continuous ni nga programa sa ato nga probinsya. Aside from the local problems on security and peace and order, no? Sa mga lawless, mga other threats, no? Sa atong katilingban sa interior probinsya. And we are very glad that our probinsya, ang atong Philippine National Police, ang atong Armed Forces of the Philippines nga na-assign din sa probinsya also is very cooperative, no, to the province o nakatabang yung nagdako, no, sa pagmintinar sa atong peace and order situation sa probinsya, no. In fact, we are very happy to note that the latest katong kidnapping incident that happened Nasolba da in yun. Sirawai was solved in about 14 days, no? In about 14 days with no bloodshed, no? At least nakatabang ning dako. Walay no? ransom ato, sir? Murag wala yung ransom to. Board and Murag lodging. ransom. Murag wala po to. In fact, doon naman gani nadakpan ito. Oh, yeah. Na may nadakpan, no? Okay. So that's one example of the concern of the provincial government with the cooperation of our people of the province. Okay, Sir Matoy, please. Mining strategy sa probinsya nga. In order to solve kining the peace and order and the security, it is not only through the bang, 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 boom, Yes. boom, boom, but the delivery of social services to our Yes. people. No? Yes. Thank you. Okay. Another question, sir, is kanini ang kanggikan gihapon ni Julius, ningon siya nga in 2020 nag-supplemental budget ta. In previous other recent years, di ba nag-approve ang SP og supplemental budget sa tunga pa lang sa tuig, even as early as the month of May. Dili ba na kakulangon ninyo nga mag-foresee sa kinahanglan nga gastuhan? Now, kinigo supplemental budget, no? Mutumaw mo guni, if in case there are deficiencies in budget and additional implementation of some programs and projects, no? Di man nato ni makuan, di man nato mapursigot tanan. Now, although that means if we approve supplemental budget, we have still the funds, no? But it will be reprogram an additional appropriation for some other programs, no? Just like, for instance, in the mid of May, if I am not mistaken, that was for additional programs, no? Like additional project on road construction, and I think additional purchase of heavy equipment to complement the needs of the provincial government, because it's the province, usually most of the projects, especially on infrastructure, are implemented through administration or by administration of the provincial government. Para Yes, sir. maklaruan dito. Kining sa ito, pag yung supplemental budget, no, it might abuse our mind nga kanang gikuha na itong supplemental budget is over and above sa budget. Yes. Dili. It is within the budget. Within the budget. Katang amount nga gi-appropriate for supplemental budget, meaning
it is within the budget, Within the but it budget. is not appropriated. Yes. That is why it can be utilized. Yes, Amo sa kuan ana. Yes. So sa ato pa unsay wala taga kuan, we do not practice this so-called itemized budget, line budget pala no. As of now, because daghan mo kuning kuan sa DBM, ingon silang i-implement ang cash budgeting, dayon itemized budgeting, kita nag-implement ta kining murag itemized budgeting ta, no? There are instances nga doon na tayo supplemental budget, but that's true, no? Nga ang gikuha nga funds out of the supplemental budget is within the entire budget nga murag i-reprogram ba ipahat sa lain nga kuan nga proyekto or activity. Oh, kuan ko na din. I asked that question Yeah, kapag okay. murag usay supplemental budget musulod sa tong una nga basig nangutang na puta. wala. Yeah. It is not. It is within the budget. Second, kining unsa man yung practice, for instance nako sa agriculture, di ba? The release of the amount is quarterly, di ba? Yes, Doon na tayo gitawag og financial and work and financial plan. Yes, Work we and have. financial plan. Yes. So meaning within the quarter, doon na nakaigigahin para na. In the event nga ang imong gihatag dili magasto tanan, what will happen to the excess? I-kuan to, idugang to sa the next. Sa the next. Yes. Sa next. Next. So you'll just the next kining financial work and financial plan mao ilang pa ngayon mao ra gyapon. Mora gyapon. Dili to i-add tong savings. Yes, dili. Thank you. Kay kining karon gani it's we are the Department of Budget and Management is very strict now, especially on supplemental budget. Nga kining supplemental budget nga ipasar gani sa local government units like the province, kinahanglan nga muagi ni o i-appeal ni sa annual investment plan. So it cannot be approved by the DBM no in sa review nila if it will not be included in the AIP, the annual investment Plan. So more or less ang mugawas nga kwarta supplemental budget ba unsa should be included in the annual investment plan. Mo ba na nga karon gani ako gani primero is I ask question about this, no? Kining nanumang iuna man nato ning butang sa EIP, aya nato as ipasar ang supplemental. So kung nga murag nabali man ako ini, unsa man nato pagibawog no na pay kinahanglan pa nato sa supplemental ato ning i-appeal. Pero that's really the regulation of the DBM. So before anything else, before we pass any supplemental budget, all the programs that should be included sa supplemental budget should be included dito sa AIP. Last. Oh, yeah. Sa budgeting god sa, Mr. Wyatt. sa national offices god vice, ang may tabo mao ni, if you are given so much amount, no, at the end of the year, ug doon na kay unexpended balance, imo nang i-return. Zero balance ka, no? You cannot use that imong savings, but you have to return, no? Okay. Sa local, supposing your IRA, no? Yung IRA, no? So much amount. Ug din nimo na mahurot og gamit for this year, i-return ba na sa national? No, balik na. It should be included in the unappropriated So sa imong balance. report? Yes. Because the IRA, Within the LGU. the IRA is taken nga imog yun na. Oo. Once The moment it is given released, to the yes. local government, the national government has nothing to do with yes, it anymore. yes. Okay. Wyatt, please, your question. The same Attorney Barinaga. Yosek, that sa ato as a national government, parang yung supplemental nila is realignment sa ato within the budget. And then ang ato ang fund ibalik jud nato sa national pag dili nato magamit sa ilaa is will stay sa ilaa lang nga fund. Vice, sa ako ang kuan sa imong naistorya ganina about sa enhance gasang bahan di anon. So
I think the people would like to know paano siya ma-avail, kinsay ilang duolon, kay murag ang nakita nako sa program sa province sa TV, di ba naaman mo'y kanang parang TV program about sa mga programa sa probinsya. Ang nakita nako is about mostly infrastructure sa mga kabukiran nato sa diri sa province. Ang about ani murag wala ko nakadungog nga nag-feature sila ani kung kinsay recipient, unsa nay status niya, unsay mga improvement nga nakuan sa atong agricultural area. Kini niyang sa enhanced kahasang bandianon sa Umahan. This is spearheaded by the Provincial Agriculture's Office, no? Sila gyud nagdumala ini. In fact, di lang ko kayo ka istorya sa criteria, but more or less in general, they are encouraged to form a communal agricultural group, no? Form into a communal group. Dayon ipakuan sa Provincial Agriculture's Office. Dayon hatagan na din sila mga ayuda nini. And this has been implemented. I think several barangays has already been formed. No, not only kasagaran ni second district, nagsugod ni sa first district, dayon sa second district og niabot na gani sa third district. Hinahinay ni sila og kuan kanang ang form, no? Og nagpasalamat ng puta nga ang atong mga mag-uuma is receptive on this, no? Kay nakita man nila gud ang resulta. Nakakuan bitaw mo nang atong gimong murag market day, no? Every Wednesday dito sa Tabo. Oh, dayon dunay one time direta sa Capitol, no? And this has been this is going on, no? Hinahinay nagkadako, naka-expand ang maong programa. And in fact, if I'm not wrong, ang third district has been implementing this and forming the organizing the different mga communal farm, no? Communal group, no? Sa nagkalain-lain nga mga munisipyo. Nabot na ni dito sa Siraway, nabot na sa Siokon, and in fact nabot na gani sa Sibuko. No, muna nga sa 2021 budget, mura og dako-dako ang pahat nini kay nakita man gud nato sa atong mang resulta karon nga mayo man gyud ang resulta. In fact, they can compete with the other mga agricultural workers nga nag-produce for the same, no? Labi na sini mga vegetables, corn, no? Ug uban pa nga mga kinpanginahanglanon. And in the same way that our people also is now nakita nila nga di na pud lisod pagdala sa ilang mga produkto sa kaumahan because the government is also continuing with the program, with the project of kaning ayuhon ang mga kalsada sa farm to market road, and we extend help to the farmers in every municipality, no, nga madala Okay. Sa tanan na farmer, Vice. So, sa tanan na farmer. Yes. For all. Yes. Dili siya nga kapartido. Wala pili ni. Wala na pili. Gusto lang So, nato ikuan yeah, to be fair to all. Yes, we're very happy. Wag gini, wala na Kasi pili. insert kasi pang sir, kay medyo political kuan man gud na related. Kini daw ang gasang bahandianon sa Umahan. Acronym daw ni short ang Governor Berto Uy. Karon ang enhanced GBU is Governor Evelyn Uy. Purposely organized para kuno to launch the political career of Governor
future kuno Governor Evelyn Oy. Comment, sir. Barang dili man kay kining GBO gasang pahandianon sa umahan nagsugod ni mga I think 20, if I'm not mistaken, 2015 or 2014. Di gyud ko makalimot ini nagsugod ni diha sa Pinyan, no? Ang unang gibuhatan ini kuan pa to na focus sa corn. Corn, no? Corn production. Nag-organize og communal farm sa Pinyan. Dayon ni extend dito sa Mutya, no? Muna hinay-hinay. Initially nagsugod ni corn pagyod, no? Muna nakita nga mas dako man ni ikatabang not only for corn or rice but for vegetables, no? Muna nga root crops, muna nagka-expand hantod nga didako, no? Muna gihimo na dayon ni nga enhance JBU nga para maabot yun, no? Nga dili lang mo focus on one area, no? Dili lang sa corn or rice or unsa, apil na ang tanang mga vegetable products. So, sir, dili ni kana ato iklaro ron ha. Walay politika na ya, walay Kanang politika. GBO dili na Governor Berto Uy or Governor Bilin Oy. Okay? Sa nag-text na to karon giklaro na ni Vice Governor Sinin Olvis Ganito, Amenes. just for an example, no? We have several AGBO producers in Sergio Osmeña. In Sergio Osmeña, no? If we say o pamulitika, kuan man gyud na, no? Daghan man nakibalaw, pero wala na kuan. Sa first district we have several AGBO, no? Sa first district. More so in the third district and the second district, no? Okay, Sir Matoy. Just to continue the joke. Okay. Joke din ha. Kasi wala ba yan mo program nga SOA? Kung sa mga SOA, be? Sige, spell out. Spell out ng SOA. Sige. Oh. Joke na. But my serious question is, this will be the last question kay mo. Excuse ko, ha? Because I have some. Kining, sa atong budget nin, no, Vice, nga 3 billion, 300 million, no? Para lang per capita kinta, no? If 3 billion, 300 million, you divide it with, by 110 million our population, no? So mo na kita ang kwan per capita per person, no? So medyo either that is within the poverty threshold or whatever. Anyway, we will compute that later. Ako lang po na Vice mo ni. Sa atong budget, doon na ba tayo medyo special program about anti-poverty? Anti-poverty? Oh, anti-poverty. Yes, that is included in our livelihood program, no? Focused on, especially on alleviating poverty, no? Di lang ko kayo kuan kung unsa gitong programa, but I am sure nga there is really a program under the livelihood program sa atong budget, no? And that is complemented. There is a programa sa PSWD, no? Sa PSWD, so sa social work. So sa ato pa sa tanang department to tanang offices, you have also a program for anti-poverty, no? Yes. Then your colleagues Yes, and everything. we have. Okay, thank you. Okay. Before mo nakaw si Sir Matoy, kay importante kaning pangutanaha kay na Asia. Nakibalo na siya ini pero namang si Sir Senen napod ka medyo political ni siya pero we're running out of time lakaw po ni si Sir Matoy. Doon na ba mga initial nga mga sabot-sabot between your party and party sa PICAS nga kuno allege siya quote unquote si former Congressman Roselier Matoy Barinaga oferan sa inyong grupo as Vice Mayor of Dipolog City in tandem with Mayor Daryl Uy this coming 2022 election kay third term naman kuno si Vice Mayor Horacio Velasco. Comment, sir? Ako? Ikaw man mo, Vice Governor. and you know That's this not one. remote, no? That's not remote. That's not remote. Not Okay. remote. In all instances, wa may permanent nga enemy sa politika, Yes. no? There are permanent friends, Okay. no? So in politics,
daghan kayong may tabo, no? So, anything can happen. Si Congressman Marinaga is more even qualified to be a vice mayor, no? Even a mayor, and even a governor. So wala na, no, dili na remote, no? Okay. It can be, but I cannot just say that, Yes. no, nga mo na gina, no? Oh. So, now, Sir Matoy, before you leave, tinuod na or dili? I like very much the topic, no? And let us continue the conspiracy theory, which I would say I neither confirm nor deny. Merry Christmas to. Very Christmas. Okay. O ingon man, ako na lang sa payon, kay gi-invite man ka ni Gobernur nga mo transfer og residence dito mo rehistro sa Dakbayan sa Rapitan. Pahimusla na to ni kay Christmas edition man nato. Next year naman ta magkita sa tong kapiyan sa Dipolog na magkakaron. Ikaw ba gyud mo lansar ba gyud ka dito Vice Mayor sa Dapitan? Kay kamo ang gid ang tandem ni Governor Roberto Uy. Mo transfer gyud ka residence. Vice Gov. As of now, I cannot also confirm nor deny. Because, you know, anything will happen, no? Pero asa man na kung baga sa vaccine pa na 95% efficacy. Ano ba? 50%? Depende pa na, depende. Ano ba? Pfizer o made in China? Depende pa na, depende. Murag, history will be repeating itself, only in different place. Kasi Vice Gov, na Vice Mayor man di ba? Yeah. So, he will become a Vice Mayor sa Dapitan. In the same way nga, intriga po nga, I will also run for Vice Mayor sa Dipolog. Dipolog, Then it becomes, muungundan si Arnold Schwarzenegger, I'm back. Dili na to kalimtan. Si Board Member Boy Lee. Kay gihugon-hugon po ni siya nga landsar pagka Vice Governor sa lalawigan sa mga del Norte. Kay third termer naman ni siya. Kana. Ato po ni paistoryahon. Kay hilom-hilom man. Sige. Anything can happen. Kaya Mga mag-gobernur si Matoy, mag-vice ko niya. Ibisin kay mga answers ba? Pero sige Kaya na. tuloy, sa sitwasyon karon, sa'yo pa magayo Yes. Pero wala na eh. Sila pa Dayon. positioning naman ko no. Lagi, pero kami, mga CMF namin, mga last termer na, gobernur, vice gobernur, o pito ka board members, ikan kayo magkanti. Puta ni, utsakuan pa, og imo yun. Destiny ba? In 2013, wala mabot sa akong mahal nga mag-board member ko. In fact, konsulta pa kong sinino, may kani, makutaw itong utok balik. Nasta maapiltaan ng mga intrigas politika, murag lamig dagway. Lamig yun. Lamig yun. Pero kita, nakatiguang naman ta. Paimod sa nato ni, mintras, og sa kuwan pa, strike while Ayaw ni Sat. dayaw ni Sat. Kay, mabunan lang tag ng bugnaw ng puta mo, hubag ba atong lawas, ana. Then, sa politics po, dit, you know, everything starts with a joke. And becomes a reality. So katay mo, pwede ito. Minaw to sa season. Bagay siguro, madayon ng eleksyon, kay musamot ng pandemic. Si Bako. God forbid. Yeah, okay. Kay ato manggugilan tao good sir kay daghan mo na daghan kay ga kuan akong hunahuna kay daghan ka text nga ipapangutana gina ni Vice Gov ha kay inyong bisita kay mo na ana ba sige og di na ko makalimtan ako ipangutana kay namo po mga importante pud kay nga issues no aside from politics. So wala naman si Sir Matoy mobalik na pud sa atong issue. Unya na tabulakbit sa politika kay kuan man gud kana na ang chance na magto kay naa siya diri karon. So at least ba no ma-hear na to ang both sides. So adunay question diri gikan sa ato ang listener karong buntaga. Matud pa niya kumusta naman tong motion initiative nga ang 3rd district mahimo og laing probinsya. Nahisgutan ba kini sa sangguniang panlalawigan? As of now, wala pa man po ni Mesguti. No? Wala pa ni Mesguti. Kining pag create of another province no out of the existing province of Zamboanga del Norte. Wala pa Mesguti. Okay, kay murag apan di suggestion man ni initiative ni Congressman Isagani Amatong, di ba? Wala pa man po. Wala pa Mesguti.
Okay. Yeah. Kay dako man kayong, di ba sir? Matunga ang resources sa province of Zamboanga del Norte. Kay mapunta man sa 3rd district. Pero dako pa na chance para sa nang graduate nga mga politicians. Kay dito naman sila manabok naman sila sa lain nga province nga bagong province created. Dito na sila mag-gobernador, mag-vice gobernador, mag-board members, di ba sir? Oh, pero is that viable, doable? In Padul may creation sa province, dagan manggong dagang procedure ang panginahanglan, no? There are stages to follow, Yes. no? Dili ni madali, dili ni madali. Do you think sir sa atong mga resources kaya What for? na og mag-create og laing province? Og mag-create og another province, naturally ang atong existing makuhaan. Isali og doon na istorya nga entire 3rd district kwaon. Imagine 3rd district is composed of 12 municipalities. Dako pa sa And first ug that's- second Oh, districts. yes. And kanang 3rd district god has the biggest inland area. Has the biggest inland area. Yeah. Oh, yes. Kay in population, that is second to second district. Oh, matako pero gamay lang diferensya. Gamay lang diferensya. Kay ang 3rd district, you have a first class municipality. Sibuko. Oh. Ang Kay dako ganis lang ira no? Yeah. Ang second district, we have Sindangan, which has the same category. First class municipality. No, because of the land area. Pero as compared to the land area, 3rd district has the biggest land area compared to second district. And the rest. Dahil mangutan ako sir, how come nga dako og ibig na to ang land area pero ang development wala mo sakto? Kay og ngayon kasindangan first class municipality, that's it. Kay progressive ng sindangan, ana ba? Oh, Dayon dakog ira. good. Pero ang Sibuko nga first class municipality po like sindangan dahil tapos wala gani pa kayo ma-develop. Hindi dako lang ira. Unfair no? Ang formula god sa distribution sa IRA is based on population, land area, Okay. oh, dayon income, no? So na consider pod ang Sibuko as first class municipality. Dako ang ilang IRA dia mga about siguro mga 300. Na imagine ka monthly? Yes, no. Yearly, annual. Oh. And we are so proud now na makita nato ang municipality of Sibuko has already improved very much, no? Has really developed, no? Compared to the past years, no? Dako na gyud kayo ang kausaban sa lungsod sa Sibuko. Okay. Naay murag lahi na siya nga topic pero just the same about the kanang kapitol unsa pay mga kalihukan diha. Matod pa diri unsay status kaso against Yebes et al. On Capitol building. Padayon pa ba ni or just a political gimmick? Dili na ko kakuan sa status, but the case is still pending, I think. Pending in courts. Yes, I think. Di lang ko ka-istorya gyud sa kuan, no? Sa present status ini nga kaso, no? Yeah. Dayon ganina sir, sige ra taga hisgot ba yun sa budget. Compared to the actual nga cash flow sa atong province, how stable is our financial capability of the province of Zamboanga del Norte? Kay kanang budget ato pa man ang i-program, di ba? Kanang yung atong actual nga cash makalahutay ang province of Zamboanga del Norte. Now, I can say that ang atong probinsya stable yun ang atong panudlanan, no? We have a very good financial stability sa atong probinsya. Ngani, in fact, no, just our last supplemental budget that we have passed, no, katong para sa mga benepisyo sa atong mga empleyado, no, we passed a supplemental budget of about 43 million pesos. And that covers the privileges sa atong mga
empleyado, both officials and regular employees, and the casual and the job order employees. So that only shows that we have a stable financial condition of the province, no? Yeah. Ah. Yes, sir. Go ahead, sir. Ako lang ipaabot, no? Mm. Bali ang atong nahimo diha sa Sangguniang Yes, sir. Okay, atong sunod na itong pangutana nimo, pila ang inyong napanday nga balaod nun diha sa Sangguniang Panlalawigan under your leadership, ug unsa po kaya ang highlights ay butang ta nga mga dagko nga measures no nga inyong napasar diha sa Sangguniang Panlalawigan as a legislative body. Yeah. Ako, I'm very happy to inform our people na we have a working legislative body of the province, no, si Sangguniang Panlalawigan. Our members of the board, members sa Sangguniang Panlalawigan are very cooperative, no, from 1st, 2nd, 3rd district, and our sectoral representatives of the legislative body, no. As of the last session that we had, because we'll have our last session tomorrow for 2020, we passed about 8 ordinances. We have approved and passed 13 appropriation ordinances, and we have approved and passed about 922 resolutions, no, as of the last session day of our board, no. And for the ordinances, out of the 8, we have very salient ordinances that we have passed, no. I would like to make more importance to the 2 ordinances that we have approved and passed that extend assistance to our agricultural workers, no, atong mga farmers, no. We have passed 2 ordinances, no. Kadtong una is as immediate response, no, sining atong pandemya, kadtong atong gihatag nga assistance nga libreng tractor, fuel, Farm machineries. fertilizers, and other farm implements sa atong mga mag-uuma nga ni effective to, I think, from April to September. Then pagkatapos niya to, nilapse of September, we have passed also another ordinance extending the said assistance to our farmers up to the end of this year, no, December. We have also approved and passed ordinance on that caters the health services, no, amendment to the basic needs of our hospitals, additional appropriation and additional purchase of medical equipment for the hospitals and other health services, and other ordinances, appropriation ordinance that caters the social needs of our people, especially on the indigent indigent sector of our society in the province, no. These are the salient legislative measures nga napasar na mo sa Sangguniang Panlalawigan. That is aside from the resolutions that we have passed authorizing the governor to enter into an agreement with national government agencies for the implementation of projects, no, through the different line agencies, like the Department of Agriculture, Yes. the Department of Agrarian Reform, no, from the OPAP, Yes. and for the health services, we have also
pass resolutions for the implementation of the indigent this financial assistance for indigent patients, no, nga gihatag sa atong national government through the provincial government and implemented in our hospitals in the province. So more or less these are the legislative accomplishment of the Sangguniang Panlalawigan. That is, as I said, we, aside from our continuous discharge of our function in the review of all ordinances and resolutions of all the local government units of the province. That includes the 2 cities of Dipolog and Dapitan. Okay. Next thing, sir, atong isgutan, about the economic enterprises of the province of Zamboanga del Norte. Napabatay na bilin nga economic enterprise nga nag-earn ang income for the province of Zamboanga del Norte. Like the Zamboanga del Norte Medical Center, economic enterprise pa ba nagyapon na? Ang Convention Center, wala naman. So what are other economic enterprise nga nag-earn of income for the province of Zamboanga del Norte? Kay murag apiki mang agriculture, agis COVID, ana. Sa pagkakaroon mura og aside from kinin lang ginagmay nga kuha, no? Let's say dili na gani kayo kay kining sa cultural center. Wala man. Kining sa Because of COVID. Yes, kining sa swimming pool. No, wala na nato gi-implementar kayo, but more or less na mga ni atong dunay mga ni na makita pero minimal lang kayo, no. Kaya nga atong hospital we converted it, we converted it into non-economic enterprise because of the change on the policy, no, especially in the PhilHealth sharing of the implement of the Zero billing. the no balance billing, no, and the help and the aid also to the indigent patients, no. Mo na nga instead of having it an economic enterprise, ato na lang gihimo nga normal nga pagpadagan sa atong hospital kay dako man pod og supplement god ang atong probinsya in terms of funding, no. Mo na nga ato na pong gi-revise gamay ka at least dili pod madakan og gasto og pahat ang atong probinsya. Okay. Any additional announcement, sir, before you will give a Christmas message at the same time your New Year's message for the people of Zamboanga del Norte as the Vice Governor of the province of Zamboanga del Norte? Ako lang ipabot ang paibalo sa atong mga katawhan nga ang atong probinsya sa Zamboanga del Norte, no, sa karong tuiga sa 2020, although nagsagubang man kita ning dako nga pandemya sa atong panglawas, no, but ang atong lalawigan sa Zamboanga del Norte nagpabilin nga nagningkamot, no, nga di man gani nato ni mawala gyud nato kay it's not within us. Pero ang epekto sa atong gisagubang karon nga pandemya naningkamot ang atong probinsya nga mamitigate ni matabangan ang atong mga katawhan ug kini nagkinahanglan gyud nato sa atong makanunayon nga pagtabang, no. Magkaiusa ta, magtinabangay ta, atong suportahan ang mga programa sa atong probinsya sa tanan mga aspeto, no. Tanang mga aspeto nga mga programa para sa kaayuhan sa atong mga katawhan sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Norte, no. Ato lang ipanginaot nga unta nga magtinabangay ta, no, ipadayon nato ang pagtabang, no, magkananayon kita nga magkahiusa para sa atong mga katawhan. Okay. So, muna to, dala na to sa imong parting words, sir, and statements. Okay. And Christmas message sa mga tao Ato lang from your family. yes, akong ipabot ang atong panginaot, no, nga unta bisan pa nining atong
eksperyensya karon, ang atong espiritu sa panaghiusa, pagselebrar sa atong kapaskuhan, magpabilin ka nato, no? Magpabilin kita nga hangad sa atong pagampo sa atong labang makagagahom, nga unta kining tanan atong malabyan, ato kining wala nino nga atong gisagubang karon, ug kita manghinaot nga magtinabangay kita sa pagtuktok sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, magtuktok sa atong tagsa-tagsa ka mga kaigsunan, kaya ron ang atong makita nga maabli nato ang puldahan sa mga makanunayon nga pag-uswag o pagpadayon nga development sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte, dili lang karong panahon na ug sa maabot nga mga katuigan, no? So kaninyong tanan gikan sa akong kaugalingon, sa akong pamilya, malipayong Pasko o unta mabungahon ang atong bag-ong tuig nga atong pagkasugaton sa 2021. Daghang salamat ug mayong buntag. Thank you so much, Vice Governor Sinan Alvis Angeles, atong Vice Governor sa Lurigan, Zamboanga del Norte. From the panel, Wyatt Akas, please. Merry Christmas, everyone, and Happy Sunday. Okay, thank you so much. Board Member Ronilio Boyli. Hoping for a COVID-free 2021. Okay, thank you so much. Umuy pag-abot ni Edgar. Kaya mo ending na. Edgar, imong parting words and statements na lang. Okay, no? Kini si Edith Pahintitumong, inyong regular angkon host sa Kopihan sa Dipolog. Mingon sabi ninyo Merry Christmas gikan sa among pamilya, kang Ariel, tapos si Lady, si RD, si Jennifer, tapos gikan sa atong crew si Taxi Lumba, si Silbert, Adriatico Dunduyano dito sa estasyon, to dito si Danny Lood, no, station manager nga si Edgar Dagumo, o si Dexter Pahinti, akong pagumangko na do, galantaw siya sa video na baguhan. Okay, and ang ato ang lunch afterwards, no? So, to God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life nga imong gihatag namo sa kanunay diri sa Kapihan sa Dipolog, matag Domingo nga tanan, o kining panahon na nga imong gihatag namo hinaton ta nga sunod tuig pohon sa ato ang New Year's edition, dili na unta ta mag face mask kay sabal kaayo. Okay? So, salamat kayo. Kini si Edith Pahinti man yung regular anchor sa Kapihan sa Dipolog. Mingon kaninyo, Happy Sunday, Merry Christmas to all. God bless us all. Studio, take it away. Putlan mo la. Okay. Napuyawan ko ha.